Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 201 Brittany Scheme. Oh, playing Mr. Nice Guy, ha? You country bumpkin, stop faking it here. Baka hindi makita ng iba ang pangit mong mug, pero ako, ngini siya ni Brittany si Dino bago lumingon sa iba. Huwag basta-basta tumayo, ay toast ang batang taga-bayan. Dapat mong malaman ng lahat, siya ay isang tunay na mabyuteng Samaritano, at kayang humawak ng kanyang alak. Kung sino ang makakainom sa kanya sa ilalim ng mesa ay makakakuha ng promosyon at pagtaas, anunsyo niya. Kinuha ng mga tao ang kanilang mga salamin at sinimulan ang walang humpay na tag team toast kay Dino. Matapos ang isang nakakapagod na kalahating oras, halos lahat ay nabura, na nakahandusay sa sahig sa isang lasing na gulo. Dalawa lang ang nananatiling matino, sina Dino at Brittany. Brittany, nasasayang lang silang lahat, at matino ka pa. Kung hindi ako nagkakamali, buong magdamag kang abala sa pagpapainom nila sa akin, nang hindi ikaw mismo ang humahawak ng baso. Paano kung magsalo tayo ng inumin? Tanong ni Dino na nang-aasar ang tono niya. Drink with you. I'd rather not. Wala ka sa liga ko. Naiinis si Brittany. Sa una, kumbinsido siya na ang pagtitipon ng isang grupo ng mga batikang umiinom ay gagawin ng lansihin marami laban sa isa, at si Dino ay natalo. Pero sinong mag-aakala na lahat ng mga taong ito ay mag-iisa niyang mapapahiya? Ang isang galit na Brittany ay walang pagpipilian kundi ang tawagan ng kanilang mga pamilya upang kolektahin ang boozy bunch. Matapos maaligan ang lahat, sumalampak siya sa sopa, pagod na pagod. Si Dino, na may maamo pa ring tingin, ay nagtanong, "Need a ride home, Brittany? I heard you moved into a newly renovated place. Why not invite me over? Sa tingin mo marunong kang mag-drive?" Sagot niya, "Oo naman." Confident niyang deklara. Nakaisip si Brittany ng isang bagong plano sa lugar at sumang-ayon, sige. Ayaw niya talagang ihatid siya ni Dino pauwi. Gusto niyang iset up siya. Sapat na ang inumin ni Dino na, sa ngayon, maaari na siyang arestuhin dahil sa pagmamaneho ng lasing. Kung siya ay nahuli, naisip niya na maaari niyang ilagay ang batang taga-bayan na ito sa likod ng mga bar nang hindi bababa sa 6 na buwan. Nakaupo sa shotgun sa kotse, itinuro ni Brittany si Dino. Pamilyar siya sa mga lokal na kalsada at alam niya kung saan pupunta ang mga pulis, kaya dinadala siya ng diretso sa kanilang landas. Sa patnubay ni Brittany, ang kotse ay lumapit sa isang overpass na may 2 lane, na ang isa ay naharang. Ilang unipormadong pulis ang nakatayo sa gitna ng open lane, bahagi ng kanilang pang-araw-araw na patrol. Nakita ito ni Dino at napangiti. Plano mo ba ito? Ano? Magmaneho pagkatapos uminom ng lahat ng vodka ngayong gabi, at hindi mo inaasahan na mahuli ka. Sa legal, tinitingnan mo ang hindi bababa sa 6 na buwang pagkakakulong. Did I drink tonight? News to me I didn't have any. Don't believe me. Try this, he chuckled, saka bumuga ng hangin diretso kay Brittany. Tinamaan siya ng malakas na amoy ng alak, at mabilis na ibinaba ni Brittany ang bintana. Nakakadiri. Magwala ka. Sigaw niya sabay hampas sa balikat ni Dino gamit ang kamao niya. Hoy, Brittany, kung sakaling mawalan ka ng trabaho, isaalang-alang ang isang karera sa massage therapy. Medyo nakakatouch ka, medyo komportable, pang-aasar niya. Ikaw, malapit ka ng mahuli. Mag-alala ka sa sarili mo. Kabanata 202 Batas higit sa lahat. Sa matinding amoy ng alak sa hininga ni Dino, kumbinsido si Brittany na makukulong siya dahil sa pagmamaneho ng lasing. Ang pag-iisip tungkol sa batang taga-bayan na iyon ay nakakulong na nagpagigil sa kanya sa tuwa. Hindi nagtagal, lumapit sila sa checkpoint, kung saan sumenyas ang isang naka-unipormeng opisyal na nagngangalang Ava Davis, ang pinuno ng squad na huminto na sila. Tumingin si Ava sa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng mga tinted na bintana ngunit hindi siya makakita ng malinaw, kaya kumatok siya sa bintana at malakas na nagutos, "Ibaba mo ang bintana." Ang mga taong nagmamaneho ng ganitong uri ng marangyang kotse ay kadalasang mga mayayamang bata, at alam ni Ava na ang isang window na hindi nakabukas ay karaniwang nangangahulugan ng isang bagay, lasing na pagmamaneho.
Wala pa siyang nahuhuling nagkasala noong gabing iyon, at tila si Dino ang unang mahuhuli niya. Nang makitang hindi agad tumugon si Dino, tumagilid si Brittany at pinindot ang window button, na ikinagulat niya. Naramdaman niya ang paghaplos nito sa kanya, isang kakaibang kaaya-ayang sensasyon na nananatili sa kanyang isipan. Bago pa makapag-react si Dino, tahasan siyang ipinagkanulo ni Brittany kay Ava. Opisyal, 1 toneladang vodka ang batang taga-bayan, siguradong lasing siya sa pagmamaneho. Paisasan mo na lang siya. Natigilan si Ava. Inaakusahan siya ng babaeng katabi ni Dino ng lasing na pagmamaneho. Tila nalampasan ng lalaki ang linya, at nais ng babaeng ito na turuan siya ng leksyon. Inakala ni Ava na si Dino ay nagpi-party sa isang bar, pagkatapos ay nahuli ng kanyang kasintahan. Ang babaeng nasa passenger seat ay dapat ang kanyang kasintahan na gustong itapon ang kanyang kasintahan sa kulungan. Naisip ni Ava sa sarili, karapat-dapat na makulong ang ganyang scum. Mahusay. Sa mabagsik na mukha, naglabas si Ava ng breathalyzer, itinapat ito sa bibig ni Dino, at nag-utos, "I-blow into this." Opisyal, hindi pa ako umiinom, giit ni Dino. Lahat ng nahuli para sa DUI ay nagsasabi na hindi sila umiinom. Kaya, nakainom ka man o hindi ay walang kinalaman sa iyong sinasabi. Huwag isipin na ang pagkaantala ay malilinlang ang device na ito. Napakasensitibo nito. Kahit kung humigop ka lang at maghintay ka dito ng 1 oras, madetect pa rin ito ang pagmamaneho ng napakagarang sasakyan, at hindi mo kayang bayaran ang hinihiling mo gulo. Itigil ang pagkaantala at pumutok sa device na ito, ngayon na. Prangka naman si Ava, tinuturuan si Dino na parang pinapagalitan ang sarili niyang boyfriend. Fine. Ikaw ang naka-uniform, so you call the shots. Nakasunod lang si Dino at binigyan ng konting suntok ang breathalyzer. Ang display ay nagpakita ng isang pagbabasa ng 0. Ava ay nalilito. Halatang amoy alak si Dino. Bakit walang na-detect ang device? Get serious and give it a few good blows, giit niya. Kasunod ng walang humpay na kahilingan ni Ava, hamihip ng malakas si Dino ng ilang beses, ngunit nanatiling 0 ang bilang. Walang saysay ito. Siguradong umamoy si Dino ng booze, kaya bakit hindi ito na-detect ng breathalyzer? Officer, sabi ko hindi ako umiinom. Pwede na ba ako? Tanong ni Dino. Talagang uminom ka? Full over? Magpapa-blood test tayo, sabi ni Ava. Hindi ganoon kadaling paalisan ni Ava si Dino. Alam niyang maaaring mag-malfunction ang mga device. Ang isang pagsusuri sa dugo ay maaayos ito minsan at para sa lahat, dahil sigurado siyang nagmamaneho ito sa ilalim ng impluwensya. Kabanata 203 Defying Science. Inihatid si Dino sa malapit na blood testing van. Sa loob ay nakaupo ang isang babae na nakasuot ng coat ng doktor na mas matanda at mabagsik ang hitsura, na may matigas na kilos na nagmumungkahi na hindi siya dapat pagtripan. Sinulyapan niya si Dino at tumahol, "Iunat mo ang iyong braso at i-roll up ang iyong manggas." "Oo, ma'am, pagbigyan mo na ako." Sagot ni Dino. Ava. Ano ang nangyari sa lalaking ito? Tinatawag ang bawat babae ng ma'am. Ngunit ito ay gumana. Lalong lamambat ang galaw ng babae pagkatapos ng papuri ni Dino. Ang pagkuha ng dugo ay mabilis at halos walang sakit. Mabilis na bumalik ang mga resulta, 0 ang blood alcohol content ni Dino. Natigilan si Ava. Hindi ka talaga umiinom. Hindi makapaniwalang tanong niya. Paanong hindi siya nakainom? Naubos niya ang mga galon ng vodka. Ang pagsubok ay dapat na mali. Dapat kang kumuha ng dugo muli at muling suriin. Matigas si Brittany dahil nakita niya itong umiinom. Paano naging 0 ang back niya? Ito ay talagang hindi makaagham. Doon na nagsalita ang doktor. Kinu-question mo ba ang resulta ng aking pagsusulit? Ang aking profesionalismo. Kung sasabihin kong hindi pa siya lasing, hindi pa siya lasing. At saka, may nakita ka na bang umiinom ng mga galon ng vodka? Umalis ka na. Pinaalis niya sila. Nang walang ebidensya, walang choice si Ava kundi palayain sila. Bumalik sa kalsada sa kotse, si Brittany ay nagngangalit, nakakuyom ang kanyang mga kamao,
nangangati na bigyan ng magandang suntok ang batang taga-bayan sa tabi niya. Habang nagiging kakaiba ang ideya, nakakunot ang noo niyang tinanong, paano iyan? Pagkatapos uminom ng labis, ang iyong dugo ay walang bakas ng alak. Dahil may milagro akong kakayahan. Mula pa noong bata ako, natuklasan ko na kaya kong uminom ng alak na parang tubig. Kahit anong inom ko, hindi ito nananatili sa katawan ko. Kaya sa susunod gusto mo akong guluhin, huwag mo akong lasingin, dahil hindi ito mangyayari hinding-hindi. Ikaw. Sayang ang magandang vodka. Nagdadalamati si Brittany, nang hihinayang sa mga nasayang na pagsisikap ng gabi. Ngunit hindi niya lubusang nakaligtaan ang kanyang marka. Pinigilan nga niya itong magkaroon ng candlelight dinner kasama si Jessica. Sa kanyang pagpaparaya, paano kung nalasing niya si Jessica at sinamantala niya? Ang pag-iisip ay nagdulot ng panginginig sa kanyang gulugod. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Brittany. Hello? Ano? Huwag kang magpanik, papunta na ako. Binaba niya ang tawag at itinuro si Dino, bumalik ka rito. Pupunta tayo sa Bell Street. Bell Street? Anong ginagawa natin dyan? You gonna treat me to midnight snacks? Isip mo at pumunta ka na lang. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Bell Street, isang kalyeng mataong may mga nagtitinda ng pagkain. Dinala ni Brittany si Dino sa isang snack bar na pag-aari ng kanyang pinsan, si Amelia Jones. Hindi tulad ng iba pang taco stand na puno ng mga customer, ang lugar na ito ay may mga natirang pagkain lamang sa mga mesa at wala ni isang kainan ang nakikita. Sa halip, isang grupo ng mga lalaking matitigas ang hitsura na may buzz cut, tattoo, at may dalang cleaver ang bawat isa ay umukupa sa isang mesa, na minarkahan ang kanilang teritoryo sa kabila ng maliit na kainan. Kabanata 204 ang girlfriend. Dino ay hindi clueless. Isang sulyap lang ang kinailangan niya upang malaman na ang may-ari ng tindahan ng merienda ay tiyak na nagalit sa isang tao, na humantong sa mga nagbabantang miyembro ng gang na ito na gumawa ng gulo. Sino ang may-ari nitong tindahan? Tanong ni Dino, lumingon kay Brittany. Pinsan ko, sagot niya. Maganda ba siya? Ano naman sayo? Well, if she ain't pretty, I'm out of here. Tingnan mo na lang itong mga manggugulo, hindi sila mukhang friendly, at may mga cleaver sila nakakatakot. I dare you to leave. Aren't you all tough? You better solve this problem for me. Kung hindi, isusumbong kita kay Jessica. Isumbong mo ako. Para saan? Para sa harassment. Ikaw, the country bumpkin, hinaras mo ako. Kailan ba kita hinaras? Sabi ko nangyari, tapos nangyari. Babae ako, biktima, and my word is the final say. Dino. Habang papalapit sila sa pasukan, isa sa mga matigas na lalaki na may hawak ng kutsarita ay mabilis na inilagay ang kanyang talam sa lalamunan ni Dino. Anong ginagawa mo dito? Tanong ng matigas na lalaki. Hindi ba ito isang tindahan ng merienda? Dumating ako upang kumagat sa aking kasintahan. Namula si Dino. Kasintahan. Hindi pinansin ni Brittany ang kutsilyo at itinuon ang pansin sa isang salitang iyon. May lakas ng loob ang batang taga-bayan na ito na samantalahin siya. Fumang, sumimangot siya ng malalim. Gayunpaman, nagpigil siya sa pagprotesta dahil kailangan niya ang tulong ni Dino. Nagpasya siya, sa ngayon, nahayaan siyang magkaroon ng maliit na tagumpay na ito, ngunit tiyak na hindi siya papayag na lumayo ito. Sarado ang tindahan ngayon, lumabas ka. Ang matigas na lalaki ay hindi interesado sa karagdagang pag-uusap at nais na itaboy si Dino. Bukas man o hindi, ikaw ba ang bahala? Ano, sa tingin mo ikaw ang amo dito? Magsalita ka pa, at baka tadteran kita. Hinaway-kaway ng malaking lalaki ang kanyang cleaver ngunit hindi talaga ito inindayog. Kahit na para sa gang, ang random na karahasan ay hindi karaniwan. Cop me. Sige na. Itinuro ni Dino ang sariling leeg, ngumisi. Subukan mo dito. Ikaw ang humihingi nito. Gumalaw talaga ang matigas na lalaki sa paghampas, sa halip na sa leeg ang pinuntirya ng suntok sa hita ni Dino. Ngunit si Dino ay hindi pa tatayo at tadteran. Nang malapit na ang talam sa kanyang binti, mabilis siyang sumipa palabas, na tumama sa tiyan ng matigas na lalaki at pinalipad siya. Boom!
Ang malaking tao ay malaki at lumipad ng paalang, pinatumba ang ilan pang mga thug na parang bowling ball. Damn, patayin mo siya. Sigaw ng isa sa buzzcut henchmen habang ang iba ay sumulong pasulong. Hindi nabigla sa pag-atake ng grupo, nanlaban si Dino gamit ang mga kamao at paa. Wala pang 10 minuto, natamba na niya ang halos 20 sa kanila, at ang kanilang mga cleaver ay nagkalat sa lupa. Nang may padala ang mga goons sa labas, pumasok si Dino sa tindahan kasama si Brittany sa hila. Nang makarating sila sa pasukan, may pananakot siyang bamulong sa kanyang tainga, bakang bansa, huwag kang maglakas loob na sabihin sa aking pinsan na ako ang iyong kasintahan. Bakit, sa tingin mo hindi ako gwapo? Sagot ni Dino na may kasamang ngiti. Kabanata 205 You Dare Slap Me. Ikaw. Napatapak ni Brittany ang paa sa frustration. Dahil hindi niya magawang linlangin si Dino, inabot niya ito at pumulupot ng husto sa baywang nito. You're not my girlfriend, what gives you the right to twist my waist? Ang dumi mo kasi bibig. Kung sasamantalahin mo na naman ako, hindi basta-basta twist pupunitan ko yang nakahiga mong bibig. Mabangis na pagbabanta ni Brittany. Ang pinto sa pribadong silid sa tindahan ay sarado, na may mga boses na pumapasok. Si Brittany, na mukhang balisa, ay nag-utos kay Dino, naroon ang aking pinsan, buksan mo ang pintong iyan. Sa isang mabilis na sipa, binasag ni Dino ang pinto. Boom! Sa loob ng silid, nagulat ang isang magandang babae na nakapalda at isang matipunong lalaki na may banta sa mukha. Ang babae ay pinsan ni Brittany, si Amelia, at ang matipunong lalaki ay si Berdog, ang lokal na leader ng gang. Nagulat si Berdog sa biglaang pagpasok. Pinagmasdan niya ang dalawang bagong dating ang babae ay lubhang kaakit-akit, ngunit ang lalaki ay mukhang isang simpleng batang taga-bayan. Nalilitong tanong ni Berdog, paano ka nakapasok? Nag-away kami sa pagpasok. Sumagot si Dino, saka sumagot, so ikaw ba ang nanggugulo? Yung mga lalaking buzzcut na may cleaver sa labas ng mga lalaki mo. Sumilip si Berdog sa labas at natigilan. Ang kanyang mga tauhan ay natambo lahat, namimilipit sa sakit sa lupa. Ginawa mo ito. Oo. Ang lakas ng loob mo sa mga lalaki ko. Ikaw ang may lakas ng loob na sumando sa pinsan ko. Pinsan mo si Amelia. Pinsan siya ng girlfriend ko, so by extension, she's mine. Girlfriend mo. Pinataas baba ni Berdog ang mga mata ni Brittany, at biglang napukaw ang kanyang mga interes. Girlfriend mo siya. Oo. These two are both pretty. I only planned on having fun with one tonight. But since you bring me another beauty, hindi ko na matatanggihan ang ganoong regalo. Mukhang magiging party of 3. Habang inaabot ni Berdog ang kanyang kamay patungo kay Brittany, hindi nag-abala si Dino sa mga salita ngunit tumugon ito ng isang matunog na sampal sa pisngi ni Berdog. Hindi sapat ang lakas ng sampal para mapalipad siya, ngunit agad na namamaga ang matabang mukha ni Berdog. Hawak ang nag-aapoy na pisngi, hindi makapaniwalang tumingin si Berdog kay Dino. Naglakas loob ka bang sampilan ako? Sa harap ng ganoong tanong, hindi kailanman pinabura ni Dino ang mga salita kaysa aksyon. Isang malakas na sampal ang isinagawa niya sa kabilang pisngi ni Berdog. Sampal. Sa pagkakataong ito, ang sampal ay pare-parehong malakas, na naging halos simetriko ang namamagang mukha ni Berdog. Matapos kunin ang pangalawang sampal, galit na galit si Berdog. You dare slap me again. Sampal. You dare slap me one more time. Paanong hindi maa-accommodate ni Dino ang ganoong kahilingan? Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mabuting tao. Sampal. Isang sampal na naman ang damapo sa pisngi ni Berdog. Ngayon ay lubusang nagalit, sumigaw si Berdog, ibababa kita. Sa init ng kanyang galit, naglabas siya ng punyal at sinuntok sa dibdib ni Dino. Kabanata 206 na salamat. Ang pag-atake ni Berdog ay mabilis at nakamamatay. Hindi siya ang tipong nagbibigay ng pagkakataon sa mga kalaban niya na lumaban. Nang malapit nang tumusok ang kanyang punyal sa dibdib ni Dino, maingat na sinalo ni Dino ang talam sa pagitan ng dalawang daliri, na ikinamatay nito.
Sa isang mabilis na pag-ikot at pagpitik ng kanyang mga daliri, naputol ang punyal sa kalahati. Pagkatapos ay naghatid si Dino ng isang malakas na sipa sa midsection ni Berdog, pinadala ang leader ng gang sa labas ng bintana at papunta sa isang dead-end na eskinita na puno ng mga basurahan na puno ng suyo. Splash! Lumapag ang Berdog sa isa sa mga basurahan. Damn it! Nagmura siya ng malakas na masama pala ang ideya dahil nakabuka ang bibig niya. Glog! 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 Nakalunok siya ng ilang subo ng nakakadiri na likido. Chewy. Glog. 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 Chewy. Sa pagpapasya na ang pagmumura ay hindi nakatumbas ng panganib, mabilis na lumabas si Berdog mula sa basurahan. Ang kanyang mga tauhan ay natalo, at siya mismo ay itinapon sa swale ng isang bumpkan ng bansa. Ang kahihiyan ay hindi matitiis, ngunit alam ni Berdog na hindi siya tugma para kay Dino. Kailangan niya ng tulong para ma-settle ang score. Bago umalis, nagpasya si Berdog na maglabas ng babala. Country boy, you think you can kick me around? Alam mo ba kung sino ang amo ko? Isa ako sa mga tauhan ni Justin. Justin. Aling Justin? Justin from the Black Panther Club. So, if you have got the guts, don't leave. Babalik ako kasama ang mas maraming lalaki mula sa Black Panther Club, at patay kang tao ngayong gabi. Sa mga salitang iyon, umalis ang isang basang-basang Berdog at ang kanyang mga tauhan. Nang mawala si Berdog, nagulat si Amelia at nagpahayag ng pasasalamat kay Dino. Salamat, boyfriend ni Brittany. Hearing this, Brittany quickly corrected her, Pinsan, huwag ka lang magsalita ng mga bagay-bagay, hindi ko siya boyfriend. Isa lang siyang country bumpkin at kasamahan. At saka, malapit na siyang matanggal sa kumpanya. Hindi mo siya boyfriend, kasamahan mo lang. Mukhang tuliro si Amelia nang lumingon siya kay Dino. Katrabaho lang ba talaga kayong dalawa? Ano sa tingin mo? Matipid na sagot ni Dino. Tinawag mo na akong pinsan, so you must be her boyfriend. May laway ba kayong dalawa? Ginalit mo ba siya? Medyo mainitan ang ulo at matigas ang ulo ni Brittany, pero mabait siyang tao. You have to be pasensya na sa kanya. Sinadya ni Dino ang hindi pagkakaunawaan, na ikinainis ni Brittany. Anak ng bansa, kung patuloy kang nagsasalita ng walang kaparirikan, ako mismo ang magpapalaya sa iyo. Tinadyakan ni Brittany ang kanyang paa. Sa isang mabilis na hakbang, yumuko si Dino sa likod ni Amelia. Pinsan, gusto niya akong paalisin. Do something about her. Brittany, huwag kang masyadong malupit sa boyfriend mo. Siniko siya ni Amelia. Ang pag-aalala pagkatapos ay tumawid sa mukha ni Amelia habang siya ay nagpatuloy. Ang Berdog na iyon ay nagtatrabaho para kay Justin, tiyak na wala na siya upang kunin siya. Brittany, dapat mong kunin ang iyong kasintahan at umalis ka agad. Kailangan kong mag-impake at umalis din dito. Si Justin ay, isang taong dapat guguluhin. Siya ay nasa nangungunang 10 ng Marshall Club United, at siya ang nagmamay-ari ng kalahati ng mga nightclub sa New York. Kung kami ay nasa kanyang masamang panig, hindi siya papayag madali tayong umalis. Mas mabuti kung magtatago tayo sandali. Kabanata 207. Ano ang sinasabi mo? Nang marinig ang pangalan ni Justin, hindi napigilan ni Brittany na matawa. Pinsan, no need to worry. Ilang beses na ring binugbog ng batang taga-bayan dito ang Justin na yun. If Justin dares to come, he'll piss his pants and run the moment he see this guy. Nagulat si Amelia sa sinabi ni Brittany. Tumingin siya kay Dino nang hindi makapaniwala. Ganon ba kalakas ang boyfriend mo? He's not powerful at all, he's just a country bumpkin. And for the last time, he's not my boyfriend. He is just a smelly country boy who's trying to take advantage of me. Hindi binili ni Amelia ang pagtanggi ni Brittany. Kung hindi mo siya boyfriend, bakit mo siya dinala dito? Pinsan, sinabi mo sa telepono na nagdudulot na naman ng gulo si Berdog. Alam kong magaling ang lalaking ito sa pakikipaglaban, dinala ko siya para tumulong. Brittany, huwag mong bigyan ng ganyang mga palayaw ang boyfriend mo. Hindi magalang na tawagin siyang country bumpkin, sambat ni Amelia. Pinsan, huwag kang mag-alala, hindi ako makikipagtalo sa isang babae.
Maari niya akong tawagin kung ano man ang gusto niya. Being called a country bumpkin doesn't make me any less. Look, Brittany. See how generous your boyfriend is. Pinsan, hindi pa nga ako nagdi-dinner eh. Ano bang magandang gamit mo dito? Wait here, I'll go to the kitchen and cook something special for you both. I'll whip up one of the signature dishes of my shop. Napangiwi si Brittany sa pag-iisip na ipagluluto ni Amelia si Dino. Pinsan, hindi mo naman kailangang ipagluto itong batang taga-bayan, bakit dito siya makakakuha ng libreng pagkain? Gusto ko kasi. Matapos sawayin si Brittany, tinungo ni Amelia ang kusina. Ang ganda-ganda ni Pinsan, bet ko ang sarap ng luto niya, komento ni Dino sabay ngisi. Anak ng bansa, magayos ka. I'm always well behaved. I've been nothing but a good sport since I started in the company. Binibuli mo ako araw-araw, at ni minsan ay hindi ako lumaban. Bihira lang makakita ng tulad ko na pwedeng ipagtulakan. Napakadali. Dapat mong pahalagahan ako, Brittany. Bakit bigla mo na lang akong tinawag na Brittany? Di ba nagpanggap ka lang na boyfriend ko? Tapos ngayon titigil ka na agad pag-alis ng pinsan ko. Anong ginagawa mo? Wala lang. Gusto ko lang malaman ng pinsan mo na may boyfriend ka. Kapag nalaman na niya, malalaman din ng iba mong pamilya. Tapos, kapag nakipag-date ka sa ibang lalaki o magkakaroon ka ng bagong boyfriend, makikita kang hindi tapat sa pag-ibig. Bea ng bata, paano ka naging kasuklam-suklam? Bakit mo pa ako tinatawag na country boy? Akala mo ba hindi ako lalaban? Basta ganyan ang tawag mo sa akin, magpapanggap akong boyfriend mo sa harap ng pinsan mo. Huwag kang maghanap ng boyfriend, para ikaw ang balisa. Anak ng bansa, huwag lumampas sa linya. Hanggang ngayon ko lang nakilala ang pinsan mo. Hindi ko pa nakikilala ang mama mo, not to mention your dad. Kung iniinis mo pa ako, hahanap na lang ako ng pagkakataon na bisitahin ang mga magulang mo. Baka hindi ko magawa. Marami, ngunit ipinapalagay sa kanila na ako ang kanilang magiging manugang na madaling gawin. Oh yeah. You don't know how picky my mom is. You think you can handle her. Just try it. Pang-uuyam ni Brittany sabay tawa. Country boy, kung mapapanalo mo ang nanay ko, papakasalan kita. Kabanata 208 Ano ang ibig mong sabihin? Walang balak si Brittany na pakasalan si Dino. Ginagamit lang niya ang pahayag upang ipahayag kung gaano kahirap harapin ang kanyang ina. Kung ang antas ng kahirapan sa pakikasama sa isang karaniwang tao ay isa, kung gayon ang pakikasama sa nanay ni Brittany ay hindi bababa sa 100. Si Dino ay isang batang taga-bayan na walang pera, kapangyarihan, o kapansin-pansing kakayahan, paano niya matatalo ang kanyang ina? Maging ang isang mayor na minsang nagtangkang makipag-date kay Brittany ay tinanggihan ng kanyang ina. Nakanganga si Dino kay Brittany na hindi makapaniwala. Anong sabi mo? Gusto mo akong pakasalan? If you have the ability to win over my mom, then I will marry you. Pero alam kong hindi mo kaya. Ang buong dahilan ni Brittany sa pagtatakda ng kondisyong ito ay ang kanyang kapahamakan na pagmamataas. Gusto niyang makitang mabaigo si Dino kahit minsan. Mula nang makilala siya, ang batang taga-bayan ay naging maswerte sa bawat oras. Isang beses na lang niya itong matalo. Sa tuwing uuwi si Brittany, pinipilit siya ng kanyang ina na magpakasal. Naisip ni Brittany na gagamitin niya si Dino bilang isang kalasag sa susunod, at hayaan ang kanyang ina na bigyan siya ng magandang dila habang siya ay nasa ganoong paraan. Nalutas na, nagpasya si Brittany na pananatilihin niya si Dino sa The Matthews Organization pansamantala kung tutuusin, wala pa siyang kapangyarihang tanggalin siya. Sa kasalukuyan, si Dino ang golden boy ni Jessica. Sa di malamang dahilan, pinaniwalaan ni Jessica ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Habang iniisip ni Brittany kung paano siya nalampasan ng pag-set up ng kondisyong ito, biglang nagsalita si Dino. After all this talk, you still want to marry me? Well, I'm not going to marry you. You're a monster. Who married you will be cursed for life. Galit na galit si Brittany, napatapak ang kanyang paa sa galit. Anong sinabi mo? Sinasabi mo na hindi mo ako pakakasalan.
Sa tingin mo ay sapat ka na para sa akin? Well, who knows? Baka isang araw kapag nanalo ako sa mama mo, magmakaawa ka na pakasalan kita. Tapos tatanggi ako, just to see how you'll explain that to her. You think you can win over my mom? In your dreams. Kahit ako halos hindi na makayanan, bahala ka. Pwede ba tumigil ka na sa daldal mo, ihatid mo na lang ako sa bahay ng magulang mo sa susunod. Well, makikita natin. Habang nag-aaway ang dalawa, lumabas si Amelia mula sa kusina na may dalang ilang plato ng pagkain, na ipinakita ang kanyang galing sa pagluluto gamit ang mga signature dishes ng restaurant, confit de canard, magret de canard, cassoulet, lobster. Nang makita ang isang mesa na puno ng masasarap na pagkain, isang nagugutom na si Dino ay agad na umupo upang magpista. Habang isinusubo niya ang makatas na karne sa kanyang bibig, nagsalita siya na may mamantika na labi, "Salamat sa hospitality, pinsan. Hindi ako magpipigil." Tinapunan siya ni Brittany ng masamang tingin. "You're thanking her after you already started eating. Do you think that's appropriate?" "Brittany, it's an honor that your boyfriend enjoys my cooking," sabi ni Amelia habang naglalagay ng malaking yulang sa bowl ni Dino, magalang gaya ng dati. "Subukan ito ang lobster, ang aming pinakamalaking specialty at ang pinakamasarap kong ulam. Ipaalam sa akin kung ano ang iniisip mo." Si Dino, na ikinagulat ng dalawang babae, ay ipinasa ang mangkok kay Brittany. Natigilan ang dalawang babae, nagulat sa kilos niya. Si Brittany ang unang nag-snap out nito at nagtanong, "Ano ang ibig mong sabihin?" Kabanata 209 na kalokohan. There's no hidden meaning. I just want you to peel this shrimp for me. Kung hindi mo ako tutulungan, dapat ko bang ipagawa sa pinsan natin? Halos manginig sa galit si Brittany dahil sa sinabi ni Dino. "Balatan kita. Nakita mo na ba ang sarili mo? How dare you ask me to peel shrimp for you? You're my girlfriend. Anong masama sa pagbabalat ng hipon para sa akin?" Humalaklak si Amelia, pumitas ng mas maliit na lobster, binalatan ito ng mahusay, at inilagay ang makatas na karne sa mangkok ni Dino. Then, "Bimang," she said, "Dino, kumain ka. Binalatan kita." Walang pag-aalinlangan, isinubo ni Dino ang karne ng yulang sa kanyang bibig, ngumunguya ng 2 beses, at nilunok. "Masarap." Humarap siya sa galit na si Brittany at sinabing, "Tingnan mo ang pinsan natin, tapos tignan mo. Ang bait-bait niya. At ikaw? Alam mo lang kung paano ako ay bully, grabe ka." Brittany. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla, sumiklab ang galit ni Brittany. "Anak ng bansa, binabalaan kita, huwag masyadong lumayo." Nang makitang muling sumiklab ang kanyang pinsan, mabilis na pumasok si Amelia para pakalmayan siya. "Brittany, treasure such a good boyfriend. Huwag ka kasing magalit, girls should be gentle and ladylike. Maamo. Lalala lang ang batang taga-bayan kung magiging malumanay ako sa kanya." Hindi makumbinsi si Brittany, matalinong iniba ni Amelia ang usapan. "Dino, how exactly do you like the shrimp? I personally peeled it for you. Hindi mo ako basta-basta maaaliw sa ang sarap." Si Amelia ay walang lihim na motibo. Gusto lang niya ng tapat na opinyon ni Dino. Ito ang kasagsagan ng tag-araw, at ang pinakamabentang bagay sa mga restoran ng kalye na ito ay yulang. Palaging iniisip ni Amelia na ang kanyang mga lobster dish ay napakasarap, ngunit hindi niya kayang makipagkompetensya sa restaurant sa kabila. Naniniwala ang lahat na ang ibang lugar ang gumawa ng pinakamahusay na yulang sa Bell Street. "Gusto mo ba ng totoo, o gusto mong magsinungaling ako?" tanong ni Dino. "The truth, of course. If you dare lie, I won't acknowledge you as my niece's boyfriend." Masyadong oily ang lobster at sobrang pinirito. Nawala na ang fresh ng lobster dahil sa pagprito. "Tsaka pinsan, napaka-generous mo sa mga seasonings, pero medyo sobra." "Hey!" Bago pa makatapos si Dino, pinutol siya ni Brittany sabay tawa. "Bea ng bata, pakiramdam mo ba kailangan mong ilagay ang iyong 2 sentimo sa lahat ng bagay? Nakapagluto ka na ba dati? How dare you critique luto ng pinsan natin? Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang boyfriend mo, Brittany."
Saway ni Amelia. Kahit hindi pa siya nagluluto dati, on point naman ang feedback niya. These are the same issues I've pondering for several days. Pinsan, ang pag-uusap tungkol dito ay hindi gaanong mabuti. Saang direksyon ang iyong kusina? Hayaan mong ituro ko sa iyo kung paano ito gagawin. You're offering to teach me. You know how to fix it. Naramdaman ni Brittany na may mali at mabilis na sumingit, nagyayabang lang siya, pinsan. Huwag mo siyang pakinggan. Isa siyang country boy na hindi man lang marunong magprito ng itlog, paano niya mapapayo ang isang gourmet chef na tulad mo? Sino bang may sabing hindi ako marunong magprito ng itlog? Ang mga scrambled egg na ginagawa ko ang pinakamasarap na makakain mo sa buhay mo. Hey! Si Brittany ay hindi kumbinsido, na inilibot ang kanyang mga mata nang hindi maalis. Sure you are. It's not like anyone would know. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Sagot ni Dino, hindi nabigla sa kanyang pag-aalinlangan. Kabanata 210 ang taya. Nagulat si Brittany sa mga sinabi ni Dino. How about we make a bet? Kung ang sarap ng scrambled egg na niluto mo ay nakakain ako ng 5 plato, talo ako. Pero kapag hindi ako kumain ng 5 plato, talo ka. Alam ni Dino na sinusubukan siyang iset up ni Brittany, ngunit hindi niya ito pinansin at nakangiting nagtanong, dahil ito ay isang taya, dapat may pusta, di ba? Nabigla, mabilis na inilatag ni Brittany ang kanyang mga tuntunin. Ang sinumang matalo ay kailangang sumang-ayon na gawin ang isang bagay na sinabi ng nagwagi, anuman ito. Okay. Sumang-ayon kaagad si Dino. Habang naghahanda silang tumaya, mabilis na pumagitan si Amelia. Kung gusto niyong tumaya, iuwi niyo na. Dino, pasok ka sa kusina at turuan mo akong magluto nitong lobster. Walang alinlangan, hinailan na ni Amelia si Dino papunta sa kusina. Pagpasok, namangha si Dino. Hindi ito ordinaryong kusina ng establishmento sa tabing daan, ito ay malinis, mas malinis kaysa sa maraming kusina sa bahay. Sumunod sa kanila si Brittany, naka-cross arms, nanlilisik na nakatingin kay Dino. Country boy, go on, show us what you're got. Gusto kong makita kung marunong ka ba talagang magluto ng lobster. Basta huwag mong saktan ang sarili mo na sinusubukang patayin ito, okay? Hindi makapaniwala si Brittany na marunong magluto ang batang taga-bayan. Sa kanyang mga mata, walang silbi si Dino sa lahat ng bagay. Kinuha ni Dino ang isang kutsara sa kanyang kanang kamay at isang kawali sa kanyang kaliwa, nagsimulang gawin ang yulang. Mabilis ang kanyang mga galaw, at hindi nagtagal ay nakahanda na siya ng isang plato ng tila masarap na yulang. Ang bango lang ay kitikam-takam. Walang pakialam si Amelia sa init habang pinutol niya ang isang binti at nalasahan ang lasa mula sa shell. Napakasarap nito. Kahit ang lasa sa shell ay mas masarap kaysa sa ginawa ko. Sa panunood ni Amelia na pinupuri ang lobster dish ni Dino, nakaramdam ng inis si Brittany. Kaya, in her typical fashion, she scoffed. As if this country bumpkin could make tasty lobster, it's only seasoning on the shell that's good. The meat itself is bound to be hard and chewy. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pinsan, ikaw mismo ang sumubok. Tumanggi si Brittany na tanggapin na mas masarap ang lobster na inihanda ng isang country boy kaysa kay Amelia, na kanyang hinahangaan. Sa tuwing bumibisita siya sa restaurant ni Amelia, lobster ang kanyang ulam, kahit na mag-isa siyang kumakain, kaya niyang ubusin ang isang buong 4 o 5 kilo na yulang. Maingat na hinugot ni Amelia ang karne ng yulang, na tila puti at bukal. Kumagat siya, ninamnam muna ang perpektong timpla ng mga panimpla na lumikha ng malakas na pagsabog ng lasa, at pagkatapos ay ang masarap na katas ng karne. Napakasarap nito, natatangi ang texture ng yulang, at hindi masabi ang luto ni Dino. Nang makitang nanlaki ang mga mata ni Amelia na may labis na ekspresyon sa kanyang mukha, likas na ipinagpalagay ni Brittany na ang yulang ay kakilakilabot. At kaya, nagpakawala siya ng nakakainis na tawa.